Sige, good. Sige. Dahil nauna ka, sige, 2 points na natin yan for midterms, no? So, may accompanied by promissory note, di ba? Other names of accounts receivable, ito daw, no? Nasa libro naman yan lahat, no? Notes receivable are those, supported by notes nga, no? And non-trade are other than the sale of merchandise and services, no? Basta pautang sa empleyado, sa may-ari, ano pa ba? 'Di ba? Ano pa ba? Pautang na may malaking utang yung loans receivable na hindi naman naabot sa pagbebenta o sa serbisyo, labas na to ng trade receivable. Okay? Classification. Trade receivable daw, pag sinabing classification, ano ba siya sa FS, no? Trade receivable na expect mo daw na makolekta in cash within the normal operating cycle or 1 year, whichever is longer, is classified as current asset. Diba? Sir, ano ba yan? Ano ba, sir, ba't natanong nyo ba yung sarili nyo, bakit magkaiba pa ba to? Hindi ba 1 year ang normal operating cycle? Nabanggit na ba sa inyo yan dati? Pa-thumbs down kung hindi pa. Ay, wala akong kausap. Hello, nabanggit na yun sa inyo? Okay, pero sige, recap lang natin, no? Wait lang ha, saglit lang. Recap lang natin. Ay, wait lang. Sorry, saglit lang, may sinisingit. Okay, so hindi nangangahulugan na tawag dito, hindi nangangahulugan na normal operating cycle ay 1 year kasi there are some businesses na lagpas ng 1 year ang kanilang normal operating cycle. Tulad ng mga wine, minsan 'di ba lumalagpas 'yan ng a year kasi bago ma-ferment actually yung wine na product, 'di ba? Minsan naman may mas less than 1 year, 'di ba? Tulad ng mga biological na products, 'di ba? Like minsan kapag naani mo na yan, quarterly lang, masasabi mo na siyang operating cycle. So ang consideration dito, which is ever is longer. O 'di ba? Pag makokolekta mo daw siya, no? Within a year or the normal operating cycle, current asset 'yan. Non-trade receivable naman, ito yung isipin nyo ha. Pag non-trade, ang expectation mo dito, laging non-current. Ha? Di ba nakalagay dyan, sir, pag current asset siya, no? Kumbaga, ang default mo dito, pag trade kasi, ang point ko dito ha, makinig. Pag trade kasi matic yan, current asset siya kasi yung mismong nature niya ay pang-current asset. Di ba? Makukonsider mo na lang siya as non-current pag lumagpas dito sa dalawa. Yung non-trade, ang thinking mo dito, hindi naman about sa ordinary course of business yan eh, 'di ba? However, kapag pumasok siya within a year, yung collection, magiging current asset siya. Nagigas niyo yung point ko? Kumbaga ang default thinking mo sa non-trade, hindi naman yan about sa business. So kung hindi yan a year, non-current kagad siya. Okay? So going back, pag trade receivable, within the normal or 1 year, whichever is longer, current asset. Pag non-trade, ang usapan lang within a year. Sir, bakit walang within a normal operating cycle? Napansin nyo ba? Thumbs up kung napansin nyo. Kung medyo GG kang mag-aral, mapapansin mo yan. And for sure, hindi ito napansin ng majority sa inyo. 'Di ba? Kasi nga, hindi nga niya concern yung pagiging current asset. Non-trade kasi siya. Hindi naman yan about sa business. Masasabi mo na lang siya na current asset kung makokolekta naman within a year. Clarified na. Cleared na. Anong kakailanganin niya sa normal operating cycle? Hindi nga yan about sa operation. 'Di ba? Clear? Kaya nga normal operating cycle, trade, bentahan. If collectible beyond 1 year, alam niyo na yan, no? Yan daw. Okay. Presentation. So, lahat naman i-present mo ng magkakasama, no? Total trade and other. Ibig sabihin, pati non-trade, magkakasama sila.
Accounts receivable, they are trade, 'di ba? Notes receivable, trade pa rin 'yan, not unless ini-specify na hindi naman siya about sa pagbebenta ng service or product, 'di ba? Accrued interest receivable, ito yung interest na hindi mo pa nakokolekta sa notes, 'di ba? And then advances to, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag bumali yung empleyado, 'di ba? And dividends, no, ito yung mga dividends na dineclare mo na pero wala ka pang cash, so dividends na dineclare na ng company na nag-i-invest tayo, pero dahil wala pa silang cash, hindi pa natin natatanggap. Remember ha, tayo ang makakatanggap ng dividendo dito. Clear po yon? Hmm. Walang mahirap dito guys ha. Naku mamaya na oo yan kayo no. O sige, medyo basa tayo. A2, o sige, kahit isang tao na lang. Bawi, midterm. O, si Sophia, o sige Sophia. Non-trade receivables. A. Advances to or receivables from shareholders, directors, officers, or employees. If collectible in 1 year, such advances or receivables should be classified as current assets. Mm. B. Advances to affiliates are non-current investments. C. Advances to supplier are current assets. D. Subscriptions receivable should be known preferably as a deduction from subscribed share capital unless collectible currently. E. Creditors' accounts with debit balances as a result of overpayment or returns and allowances are classified as current assets. F. Special deposits on contract bids normally are classified as non-current assets because such deposits are likely to remain outstanding for a considerable long period of time. G. Dividend receivable, accrued rent receivable, accrued royalties receivable, and accrued interest receivable are usually classified as current assets. H. Claims receivable such as claims against common carriers for losses or damages, claim for rebates and tax refunds are normally classified as current assets. Makinig, mabilisan na lang ha. Thank you very much for that, Sophia. Point 5. Advances to receivables, nabanggit ko na sa inyo. Sa mga empleyado, no? Advances to affiliates, ibig sabihin mga partner companies. Mapapansin nyo, binold ko na yung B at F. They are non-current. Isaulado mo na lang yan. No? Yan yung non-current. Lahat na current. Pag nagre-review ka sa accounting, huwag mong sa ilado or i-memorize yung madami. Ang i-memorize mo yung konti. Para matik, yung natitira, siya yung isang classification lang niya. 'Di ba sa B at F, alam mo na special deposit on contract, mga kontrata, pag nagde-deposito ka dyan, hindi mo kasi masasabi pa yan kung kailan yan mangyayari. I mean, alam mo man yung contact period pero matagal yan. So non-current yan, no? Affiliates, 'di ba? Tandaan mo na lang yan, non-current pareho. Lahat na current, 'di ba? Pautang sa empleyado, pautang sa advances sa supplier. Remember, ang supplier may kinalaman sa inventory or mga operating na expenses mo, no? Ibig sabihin current 'yan kasi operation. Subscription receivable pag bumibili ka ng mga nagsusubscribe ka ng stocks, no? Creditors accounts with debit balances, ito yung pag nagbayad ka ng sobra sa mga payable mo sa tawag dito, sa mga payable mo, accounts payable mo, ibig sabihin from accounts payable nagiging receivable mo ngayon siya kasi nasobrahan ka ng bayad. Clear so far? Thumbs up. Special deposits nabanggit ko na. Dividends, may pautang kang dividendo, wala pa silang cash, receivable daw muna. Alaman bayaran ka nila ng produkto. What if ang product nila alcohol, anhin mo naman yung sobrang alcohol, di ba? Claims receivable, di ba? Kunyari, ganito, no, nagkaroon ng damage sa property mo o sa barko na nagkikerry ng mga product mo from Luzon to Mindanao. Sabi nila, sir, di pa na-approve na po yung ano nyo, yung claims nyo dun sa insurance, no? Wala pa po kaming cash, no? I-receivable nyo po muna. Kerry, pa-thumbs up. Pag may question, mag-raise lang ng hands.
Customer credit balances, ang rule lang dito bawal i-offset. No, bawal i-offset. Kunyari ganito, meron kang pautang from customer A, B, and C. Yung dalawa, positive. Yung isa negative. Hindi mo pwedeng i-offset. 'Di ba? Ang 5-5 diyan will be what? Will remain receivable. Ang 500 will remain ano? 'Di ba? Anong sabi dito, 'di ba? Customers' credit balances are classified as current liabilities. Except kung immaterial, ha? O, nagigets natin. Ibig sabihin, so bakit ba muna nagkaroon ng ano? Hindi nyo ba muna tanungin, bakit ba nagkaroon muna ng negative? Eh, nasobrahan ng bayad. Minsan kasi may mga company na hindi sila nagmo-monitor ng pautang nila or hindi strict yung monitoring ng pautang nila. No? Ibig sabihin, tawag dito, maaaring nasobrahan sila ng bayad, hindi na nila alam. Clear po tayo? Ay, wala na po akong kausap. Okay, so, saan na ba ako? Ay, ito na. Nalito. Oh my God. Hmm. Okay, minsan daw ina-adjust, no, yung customer credit balances. No, balik tayo, no. The credit balances of customers resulted overpayment. No, nagkaroon ka ng liability. Understandably, the credit balance in the account of customers is a liability. The accounts receivable should be presented as current asset, 5-5, and current liability for the 500,000. Yung kanina lang din, no. Wala namang kailangan daw adjustment na gawin, no. Presentation lang. No? Hindi ko alam bakit itong libro na 'to sinabi pa niya na no adjustment is necessary pero naglagay siya ng adjustment. Napansin niyo? Napansin niyo guys? Pero siguro for the purpose of academic explanation, no, may gawing adjustment pero for the purpose lang ng maunawaan ninyo. Yung credit balance, dinebit niya para ma-zero out kasi 'di ba may negative 500 na credit. So ginawa niya is wait lang palitan ko yung color. Ang ginawa niya is dinebit niya para ma-zero and then nagkaroon siya ng liability or current liability na customer credit balances. Pero this is not required, ha? Thumbs up. Alam mo malaking tulong 'tong mga ano yung kulay red. Nakikita niyo ba? Hello, ayan. Okay. Ito ang grade ng mga nagta-thumbs up. Eme. Sorry for alam mo napaka-formal naman ni Raisa May. Sorry for interrupting your class, sir. Na-leave po ako sa Gmeet, nawalan po ako ng internet, nagpalot po ako. Okay lang, babe, para ka namang others. Okay lang, ako man mawalan, hindi rin ako makakapagpaalam pa, eh, di ba? Basta balik ka, ang mahalaga bumabalik ka. Hoy! Sure. Basta bumalik, no? Di ba may rule tayo, 65%, di ba? Thank you po. Ay, Pasko lang, may aginaldo yarn. No? Pero sige, welcome. Basta bumalik ha, kasi di ba may rule tayo, pinaliwanag ko yan, 65%. Dapat, kumbaga parang, kung 100 hours tayo magkakasama, dapat 65 hours ka nandito. Eh bakit mag-meet tayo na 100 hours, sir? Ang point ko, 100 minutes. No? Nagkamali lang ako. Ito ang grade ng mga nagre-reply sa thumbs up. Yan yung magandang grade nila. Pero pag medyo maganda-ganda, nakikita nyo guys? Kita nyo ba? Nawala po. Ito. Ayan. Ba't ganun? Ayan. Kita nyo? Ayan. Opo. Pero ito yung grade ng mga hindi nagta-thumbs up. Kita nyo? Kahit walang grade ng ganyan sa BTEC, gagawa ko ng ganyang grade. Ayan, parang parang ang dami na nagta-thumbs up. Diba? Yarn.
Ang ganda pala nito, 'di ba? I mean, pwede na magsulat-sulat ng ganito. Anyways, pasensya na kayo. Healing my inner child. Healing my inner child. Anyways, go. Naintindihan na. Alam niyo yung itong adjustment din, wag niyo nang pansinin. Promise na inis ako dito. But lalagay mo no adjustment is necessary pero magbibigay ka ng sample ng adjustment. Ano ba talaga, 'di ba? So, wag natin pakumpletuhin tong subject na 'to. Diyos ko. Gusto niyo, wag na tayong mag-aral, bigyan ko na lang kayo ng 175. ML lang. Okay, initial measurement. Paano mo daw ba i-measure ang isang receivable? Technically, ang isang receivable ay mini-measure at face value. Sorry, face value, no? Ibig sabihin, kung magkano mo siya nakuha, yun lang talaga siya. No? Hindi mo daw dinidiscount ang mga receivable. No? Because napaka-immaterial. Pag sinabing discount, kinukuha mo yung discount rate, minumove mo siya to its present value. No? Hindi na ganun kasi immaterial naman nga daw. Alam, bakit ayaw mawala yung sulat? Saglit lang, nagkamali ako ng pen. Oh my God. Ayun, pwede naman balanggan. Hindi naman niya napupunta sa PowerPoint ko. Nakikinig? Pwede ko ba marinig yung boses nyo? Yes, sir. Ganun. Yes, sir. Yes po. Bakit yung iba, yung pinakita kong grade yun yung magiging grade nyo? Sige, Eme. Yes po, sir. Ay, ang demure. Kala mo naman, hindi nangopia ever since. So, yun. Pasalamat kayo, nauuna kayo, Diyos ko mamaya, tingnan mo, nag-a-attitude na ako dahil wala na akong energy. Balik tayo, no? May naman din daw nagkaka-incur ng transaction cost. Kasi nga, usually, di ba, pag nagbebenta ka naman, matic, debit receivable mo lang yan, no? However, no, may tinatawag na later on, may subsequent measurement. Dapat, ma-measure mo siya at its net realizable value. Yung ano lang yung prangkahan or yung pinaka-potential na makukolekta mo sa kanya. No? Kasi remember, no, may mga, alam tayo, may mga kupal na tao. Ba naman yan, accounting yung subject, biglang nagsalita ng mga kupal-kupal. Parang, pero aminin mo, di ba, may mga pautang ka na, girl, 2077 na, walang planong magbayad si bakla, di ba? So, bawasan mo, di ba? Iano mo yung realizable kinembular niya. Clear? Ay, hindi ako nakipagbiruan, nagdi-discuss pa rin tayo, ha? Kakala nyo, hindi na to part ng subject. Ang tawag doon ay net realizable value or value, no? May baka may hindi ako nabanggit. Wait lang, after recognition. Tama naman. Tama naman yung sinasabi ko. Ba't nawala? Clear? So, dapat hindi siya lalabas dun sa kanyang recoverable value. No? The initial amount recognized for accounts receivable shall be reducted or reduced by adjustment, which is in the ordinary cost of business, reduce the amount of the recoverable from the customer. At ano yung mga uri ng adjustment na yun? Diba? Ano daw yung mga uri ng adjustment na yun? Diba? Allowance for freight charge, yung freight, yung bayad mo sa LBC, no? Para mas madali nyo maintindihan. Sales return, binalik. Diba? Sales discount, tinawad. Doubtful accounts, hindi na makokolekta. O, naintindihan yun, di ba? Ulitin ko, freight charge, bayad sa LBC, to go travel, or to go, ano pa ba? Tok-tok, kung nagpapadeliver ka sa tok-tok, di ba? Ano pa ba? Kung Grab, di ba? Grab delivery, no? Bahala ka na sa buhay mo, di ba? Ano pa ba? Yung RoRo, yung mga bayad mo sa mga nagde-deliver, Cebu Pacific, di ba? Philippine Airlines, no? Sales return, ay be, tawag dito, yung mali pala yung size, di ba? O sige po, palitan na lang namin. Ay, kaso wala na po kaming mapapalit. Ay, balik nyo na lang po. Sales return. Sales discount, alam nyo naman na siguro yan, girl, di ba? Doubtful accounts. Doubtful, be, makolekta pa ba? Nagdududa ka na. So, mas madali bang maintindihan pag medyo tinatagalog ng very light? Oo, di ba? Huwag niyo akong plasticate kung hindi okay yung mag-thumbs up. Ayan. Rinoa, ano yan? Natataas ng kamay. Ayan.
Napindot lang po, sorry. Carry lang be. Tuloy. Ito na. Isa-isahin natin po, no, yung mga banggit ko kanina. No, dito muna tayo sa freight charge. Basa. Medyo wala na akong boss. Ay, Elijah. Accounting for freight charge. In order to give proper accounting recognition to freight charge in relation to accounts receivable, the following terms should be understood: FOB destination, FOB shipping point, freight collect, and freight prepaid. The term FOB destination means that the ownership of the goods purchased is vested in the buyer upon the receipt thereof. Accordingly, the seller shall be responsible for the freight charge up to the point of destination. The term FOB shipping point means that ownership of the goods purchased is vested in the buyer upon shipment thereof. Thus, it is Incumbent. incumbent upon the buyer to pay for the transportation charge from the point of shipment to the point of destination. The term freight collect means that the freight charge on the goods shipped is not yet paid. The common carrier shall collect the same from the buyer. Thus, under freight collect, the freight charge is actually paid by the buyer. Okay, makinig, no? Bigyan niyo ako ng mga 2 minutes. Magdo-drawing lang ako, ha? Para mas maintindihan niyo to. Bigyan niyo ako ng 2 minutes. Hindi man kayo nag-thumbs up. Galit ba kayo? Ayan, ganyan sana. Wait lang po, mga kapatid. Andyan pa kayo? Yes po. Yes po. Buti naman. Wait lang, nagdo-drawing lang ako ng plate collect na yan.
Nakikita po ang aking screen. Sabi dito guys 'no, para daw maintindihan natin ano yung accounting recognition, kailangan maintindihan natin yung rules ng freight. 'Di ba, may tinatawag na FOB destination, FOB shipping point, freight collect at freight prepaid. Ang magkalaban diyan si FOB destination at FOB shipping point. Pag sinabing FOB destination, ang may obligasyon sa pagde-deliver ng produkto ay ang seller 'no, from the area niya to the area ng buyer, 'di ba? Pag FOB shipping point, responsibility lang ni seller to a point of the shipping, tapos from the shipping point to the destination ng buyer, responsibility na nito, nino? Nino? Ni buyer na. Clear? Oo. Walang kinalaman yun sa collection, kung freight collect or freight prepaid. Kasi pwedeng mag-cross-cross yan eh. Like pwedeng FOB shipping point, freight collect or freight prepaid, pwedeng destination, freight collect or freight prepaid. Ang usapan ng freight collect, sino magbabayad, pero hindi nangangahulugang sinong may responsibilidad. Klaro? Eh sir, paano kung di niya responsibility pero binayaran niya? Nagkakaroon siya ng receivable. No? Eh paano naman kung responsibility niya pero hindi niya binayaran? Nagkakaroon ng allowance dun sa freight charge, no? Which is bumabawas sa pautang niya minsan. So, balik tayo, no? Pag sinabing freight collect, ang magbabayad si buyer. Pag prepaid, bayad na. Kaya nga prepaid, 'di ba? Prepaid, no? So, sa madaling sabi, yan lang naman yung sinasabi yan, no? The buyer FOB means that the ownership of the goods purchased is vested upon receipt, pag natanggap na niya. Ibig sabihin ng ownership sa akin pa until sa ma-deliver ko sa kanya, no? So, accordingly, the seller shall be responsible for the freight charge, no? The term OPB shipping point naman means ownership of the goods is vested sa shipment, no? This is incumbent upon the buyer to pay for the transportation charge from the point of shipment to the point of destination. Eh, sa kanya na eh, di ba? From the shipping point pa lang, sa kanya na. So, ikaw magbayad, sa'yo na pala eh, di ba? Eh, yung destination, hanggang sa makarating yan sa bumibili, sa akin pa yan. Eh, ako rin yung magbabayad, no? The term freight collect means naman the freight charge on the goods ship is not yet paid. Hindi pa daw bayad, di ba? Babayaran ni buyer. Pag freight prepaid, bayad na ni ni seller, no? Saan ba yung freight prepaid? O, yun lang yung kabaliktaran nun. O, let us expound. Expound, di ba? So, nakita nyo, ayan, di ko na rin alam kung ano yung term na expound na yan, no? Pasensya na, hindi ako perfectong teacher, humanap na lang kayo ng iba next time. Tawag dito, pag FOB destination, o nakikita nyo umaandar, hindi ko kasi pwedeng i-present kasi hindi ko maa-andar-andar yan. O, ito na, di ba? Pag FOB destination, girls, magdadala ako dito sa shipping, pwede naman pong palagak. Palagak, di ba? Parang lalagyan niya muna dyan yung dinideliver niya, di ba? Until this time, dahil destination nga, yung bayad ng Roro na to, until this time na makarating to dito sa sa area ni buyer, responsibility pa rin ni seller pag destination. Clear na yon. Pero kapag FOB shipping point, ito yung shipment, shipping point itong hina-highlight ko ha, shipping point. Wait lang nga, maglagay nga ako ng pinakaayaw ko pa naman yung nahihirapan kayo. Shipping. Akong prop lang ang gagawa ng ganyan-ganyan. May nakita na ba kayong ibang gumawa niyan? Thumbs down kung wala. Ayusin nyo lang. Hawak ko grade mo. Balik. No? Balik tayo. Mas maganda ng tignan ngayon, di ba? So, pag shipping point, pupunta dito, girl, ikaw na magbabayad niyan. Kasi sa'yo na yan, buyer, di ba? Okay po? Pag destination, marating mo dito, bayad mo. Makarating dito, bayad mo. Kasi nga, si seller pa ang may ownership.
Pag freight collect, bayad na dito yung lahat ng ginastos nito at nito. Freight prepaid pala, I mean. Pag freight collect, binayad niya dito, ay bayad na po ba to? Ay hindi pa po, no? Parang COD lang, di ba? Pag freight collect, pagpunta dito ng barko, bayad na po ba? Ay hindi pa po, babayaran niyo pa lang. Or basta kukolektahin ko pa lang sa iyo. Hindi ko alam kung naintindihan niyo, sana naintindihan niyo. Clear naman? Wag lang kayo mag-inarte, yung iba nga walang ganyan. Tsaka sa relationship nga, bare minimum enjoyer din naman kayo. Hoy! Okay na ha, pwede yung picturean kung feel nyo lang, kung ayaw nyo daw. Wala na wala. Ayan. Okay na po? Sige, proceed tayo. Accounting for freight charge. Sa dinabi-dami kong sinabi, mag-i-start pa lang talaga tayong accounting sa freight charge. So, the term for freight charge on goods ship is already paid by the seller. O, pag paid by the seller, ano daw yun? For 1 point. Prepaid po. Very good. Alam mo, magkamali pa kayo dyan, nag-drawing pa ako, di ba? Okay, for example, goods are sold FOB destination but ship freight collect. Paano naman yun? Di ba? Babayaran dapat ni buyer, no? Per destination. O, di ba? Sino may responsibility pag destination? Jewel. Si seller po. Si seller, di ba? Si self. Char. So, si seller ang magbabayad doon, no? Pag freight collect, di ba? O, sino magbabayad? Yung isa naman. Si buyer. Sophia, 1 point pareho yan, no? Sophia and Jewel. Si buyer, puntahan natin, nakabenta daw siya ng 5,000, ay hindi, 100,000. Ito yon. So, syempre, meron siyang sales na 100,000, credit, no? Debit 100,000. Freight out, bakit naging freight out? Hindi freight in. Pag freight out, seller yung expense niya, selling expense niya. I-note nyo yan na, selling expense. Diba? Ngayon, sa income statement, selling expenses to freight out. Debit, 5,000. Allowance for freight charge, bakit in-allowance? Kasi nga, pinabayaran mo sa customer, pero ikaw dapat ang magbabayad. So, later on, mababawas tong si allowance kanino? Kay receivable. Klaro? Pero yung sales mo mananatiling 100,000. Wala namang pakialam yan. Hindi mo maiaalis yung katotohanan, nakabenta ako ng 100,000. Yun yung dapat ma-record sa book. Pero yung pautang mo, babawasan mo kasi remember, FOP destination, ownership sa'yo, responsibility ng shipment sa'yo, pero pinabayaran mo kanino? Kay, sabay-sabay, kay, naku, nawala. Kanino? Ay, ala. Responsibility mo, pero pinabayaran mo kay? Ala. Kanina po, kanina niya pinabayaran? Buyer po. Princess, 1 point. Alam, may nag-chat. Wait lang ha. Wait lang, class, at may mga nag-chat-chat.
Okay. So, to record collection, bawas na yung cash niya. Pero bakit, sir, nagkaroon ng sales discount? Tingnan natin, kailan ba siya nagbayad? Nagbayad siya within the terms of 210. Ang ibig sabihin nga pala nito ay, pag sinabing with terms of 210, makakakuha siya ng 2% discount kapag nabayaran niya within 10 days. At no discount if nabayaran niya lagpas ng 10 days, but within 30 days, no? Malamang June na yan, within 30 days. Clear po? Nagbayad siya, within the discount period. So, may 2,000 siya from the 100,000, 2%, di ba? Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo, dinebit niya yung allowance for freight charge, bumawas yun sa receivable. So, ang nakolekta niyang cash, 93 na lang. Clarified? Uy, class ha, yung mga ganito, kailangan na iintindihan nyo pa. Pag hindi nyo na naiintindihan yung mga yan, hindi na sa akin yung may problema. Napaka-basic pa neto. Sales return naman, napaka-simple lang. No? Binalik, debit sales return, credit allowance for sales return. Ito, this is contra sales. O, i-note nyo ha, mag-note kayo, hindi ko na masulat eh. Contra sales. Contra sales. Na-note? Contra sales. And this is contra AR. No? Sabihin bumabawas, no? Ganun lang yun. O, sales discount, parang contra ano din yan. Contra sales, contra receivable din. Kasi may allowance for sales discount. No, o, basa, 0.5. Iba naman. Uy, midterms na, diba? O, sige, sinikat. Total siya naman nagpicture kanina. Sales discount. Entities usually offer cash discount to credit customers. A cash discount is a reduction from an invoice price by reason of prompt payment. A cash discount is known as sales discount in the part of the seller and a purchase discount on the part of the buyer. A cash discount may be expressed as 5% within 10 days and no discount within 30 days, which means that the customer is entitled to a 5% discount if payment is made in 10 days from the invoice date. If the customer fails to pay within the 10-day discount period, the gross amount of the invoice price must be paid within 30 days from the invoice date. Allowance for sales discount. If customers are granted cash discounts for prompt payment, then conceptually estimates of cash discounts on open accounts at the end of the period based on experience shall be made. Okay. Makinig kayo, no? Maraming uri ng reason bakit ang isang seller ay nagdi-discount. If I will ask you, kung natry mo na magbenta sa online during the pandemic, bakit ka nagdi-discount? Oh, ito hindi na to accounting ha, chika na lang to, ba't di pa rin kayo makasagot? Oh, Adrian, sige, Adrian mo na mga beb. Para po makabenta. Ay, tama naman, para makabenta. O, sige, 1 point for that. Ano pa? Cindy, bawi yung mga iba. Cindy, ikaw. Para makaengganyo po yung maengganyo yung ibang tao na, uy, may discount dito na lang tayo bumili kaysa dun sa regular price. Okay, 1 point, diba? Pero tingnan niyo, sinabi niya pa, may paganto pa siya. Uy, may discount dito. May gumanon pa si ate mo, diba? Pero 1 point mo na yun, Be. Ceci. Sexy ba to? Sexy po. Sexy. Sexy or? Para magbayad po agad. Very good, para magbayad agad. Sige, 1 point muna dyan, no? Maraming dahilan, no? Number 1, for prompt payment, no? Para makapagbayad ka agad, no? Tawag dito. Ano pa ba? Minsan, nagpo-provide ka rin ng discount para, for bulk. Bultuhan yung binili. O, girl, marami ka namang binili. O, sige, bawasan natin yung babayaran. 'Di ba? So, ano pa ba? Minsan kapag kamag-anak, 'di ba? Hindi naman kailangan ng sobrang nasa book na reason, 'di ba? So, pag kamag-anak mo, nagpo-provide ka ng discount, 'di ba?
So, for whatever reason, no, may konsepto ng discount at ito'y bumabawas sa sales at bumabawas ito sa receivable. 'Di ba? In this case, 'di ba, yung 5%, pag nakabayad ka daw within 10 days, may 5% discount ka. Pero dapat bayaran mo in 30 days, no? So, paano mga ganap? 1 million, may 50. 1 million, tapos ang discount na to be taken is 50,000. So, sales discount, debit, credit allowance for sales discount. This is contra sales. This is contra, contra Accounts receivable. Ito, pwede mo daw itong i-reverse the next time. Pero huwag nyo na muna intindihin yung reversal na yun. Method of recording credit sales. Saan na ba tayo? Iba na to. Pabasa. Pabasa. Ngayon, di ba naintindihan na natin yung discount, no? Minsan, may dalawang uri ng method kung paano nire-record yung sales na may discount, no? Or may possible na discount. Pag gross method, nire-recognize mo muna yung receivable at the face value. Diba? And then later on, mababawasan na lang yung collection mo in cash. Pag net method, ina-assume mong matitake niya ito. Kaya binabawasan mo na kagad yung receivable sa umpisang recording pa lang. Klaro? Kaya nga siya naka-neto. I-explain natin yan. Gross method. Parang normal. Tingnan nyo, wala namang something dito eh. Debit, accounts receivable, credit sales kasi nakabenta. No? Na-collecta within discount period. Debit cash, less discount yan. Sales discount, accounts receivable. Klaro? Uy, walang something dyan. Yan lang din yun. Ito naman, kapag naman made beyond, ibig sabihin hindi na-collecta ang discount, di kolektahin mo yung buo. Diba? Kolektahin mo lang yung buo, girl. Nakakalito tong isa. Sorry ha. Klaro po, mga kaibigan? Pag naman naka-neto na, bawas na. In-assume mo na whether taken or not taken. Ngayon, pag na-collecta within discount, ganun din, di ba? Di binabawas mo lang yung receivable, na-collecta mo yung cash. Klaro po? Paano sir pag hindi na-collecta? Kukolektahin mo yung buo, debit 100,000, i-close mo yung receivable, ito, and then yung difference, sales discount perpetuated na other income daw. Klaro po? Minsan ba natanong mo na yung sarili mo, sir, bakit ka nag-other income? Hindi nga niya na-collecta. Nagigets nyo? Napansin niyo ba yun? Lalo na para sa mga medyo matatalino dyan. Bakit ka nag-other income, sir? Hindi nga na-collecta. Diba? Hindi niya nga nasingil, pero remember, responsibility mo pa rin namang singilin. I mean, anong something doon? Alam mo kung bakit? Yung sales discount perpetuated is other income kasi dadagdag ito sa 95 na sales din, which is income din. Clear? So, matotal, naging 100,000 yung total mong kinita. Hindi man sila pareho ng nature. Diba? Ang accounting, paikot-ikot lang. Ganun kasi ako mag-aral, no? Lagi ako nagtatanong, sir, bakit 95? Tapos hindi nga niya ulit within the discount. Nag-other income ka dyan. Kasi nga kailangan mong patunayan na kung hindi niya nakolekta, technically, 100 pa rin yung kinita niya. Okay po? Ano yan, sir? Sorry. Pa-thumbs up naman. Ang dami kong sinasabi dito, wala man lang akong kausap.
O, doubtful. O, sino yung mga nagdududa ditong may ka-chat na iba ang jowa? Hoy! Diba? Lang. No? So, pag doubtful, makakabayad pa kaya si bestie? O ipopost ko na siya sa FB? Ganun, di ba? So, hindi mo na kasi alam, be. No? I remember, ano ang rule? Kailangan i-value mo ang accounts receivable at for 2 points. At ay, naku naman, walang sumasagot. You have to recognize accounts receivable at what value? At their uy, Face discuss ko value. yan kanina. Yun yung initial recognition, be. Pero after that, the subsequent recognition, Justin, net realizable, 2 points for ASEN. No? Pero next time, ASEN, magsalita ka ha. Alam mo, pupunta pa ako sa bahay mo para marinig kita. Pinuntusan ko lang dahil, di ba remember sabi ko, ang mga chat hindi covered, pero sige, paborito naman kita. Hindi ko pa nga siya kilala, actually. So, yun. So, yun, doubtful account, sa madaling sabi, ay, medyo kupal si Akla, hindi magbabayad. So, bawasan na natin ang receivable. Ganun lang naman yan. Ayoko na masyadong mag-explain na accounting, basahin nyo na lang. Basta pag ano, kupal o ganun, doubtful, hindi magbabayad. Di ba? Yung mga iba kasi nating teacher, di ba? Ang dami pang, binabasa lang din naman, di ba? So, basta sabihin mo, o kupal, hindi magbabayad, mag-allowance ka. Ganun lang, allowance method, di ba? O, di ba? Pero totoo naman, di ba? Kaya nga may allowance for doubtful accounts kasi nga may mga hindi nga magbabayad. O ngayon, pag balang araw makarinig nyo, ay kupal, o Sir Jack nagsabi niya, di ba? 2 methods daw, allowance at direct write-off. Explain natin. Let me explain. O, parang mga TikTokers, di ba? So, pag allowance method, hindi mo pa kino-consider na doubtful lang, pero hindi mo pa siya proven to be worthless. Diba? Aminin mo, feeling mo worthless ka. Huy! So, tawag dito, balik tayo. Saan tayo? Requires recognition of bad debt loss if the accounts are doubtful pa lang. So, debit doubtful expense or bad debts, doubtful accounts expense. Expense yan. And ito, anti-receivable. No? Ngayon, pag napatunayan mo na daw na, B, nakakailang message na ako sa'yo, B, hindi ka pa talagang magbabayad. B, talagang wala na kaming pera, B. Pero naka-milk tea, di ba? Naka-my tea, tas milk tea, di ba? Pero syempre, sinabi na niya na found to be worthless, di ba? Wala nang magagawa, di ba? Talagang binlock ka na. Girl, i-recognize mo na yan. Bawasan mo na yung pautang. Debit, account allowance, i-close mo to, and then bawasan mo si receivable. Clear? Ganun lang pala para maintindihan. Kailangan magkwento lang ako ng mga gantong story. Pero to be fair with you, the allowance method is the more compliant with the GAAP. Kasi 'di ba, sa GAAP may tinatawag na matching principle. 'Di ba? Pag sinabing matching principle, kung kailan mo ni-recognize yung sales and receivable, dapat dun ka rin mag-realize or mag-recognize ng possibility na may hindi magbabayad. So nagma-match si revenue at si expense. Kaya siya matching principle. Klaro po doon. Hindi mo hihintaying mapatunayang hindi mo na talaga makukolekta bago mo bawasan yung receivable. Kailangan meron ka nang ibawas, no? May i-estimate ka na. Kasi ang doubtful accounts, mga anakis, is an estimation lamang, hindi yan perfecto. Okay po? Yung mga iba, kung mapapansin nyo, hindi ko nang tinuturo, pwede nyo namang basahin sa book yan. Recoveries of the account written off. Kaya sabi niya, 'di ba? Sabi nga niya, B, 'di ba? Mababayaran mo ba, B? Patry ko. Oh, doubtful pa lang 'yun, 'di ba? Pag sinabi niya, B, hindi ka na talaga binlock ka na talaga, 'di ba? Proven to be worthless na, bawasan mo na yung receivable. Biglang nag-reactivate ang Facebook ni ate mo, 'di ba? Kita mo super post ulit siya, 'di ba? Tapos may message ka, 'di ba? Sophia,
Uy, be, ano na? Ganyan, di ba? Magbayad na ako, ayern, di ba? Mare-recover ang accounts na ni-write off. Meron pa pala namang pag-asa, di ba? Nagigets natin? Ang gagawin mo lang doon is mag-reverse eme ka, no? Number 1, doubtful accounts. Ito yung, wait lang, nawala. Ito yung mga ni-record natin kanina, hindi pa daw siya makakabayad. Proven to be worthless. Binawasan mo ang receivable. No? Pa-thumbs up, nakakasunod. Dahil nakapagbayad. Ito yung entry ng nakapagbayad. Cash at accounts receivable. Nakapagbayad out of nowhere eh. Pero, remember, dapat yung binawasan mong receivable nung alam mong hindi na siya magbabayad, ibalik mo. I-debit mo ulit. I-reverse mo to. Ayan sila yan mismo binaliktad lang. Kasi 'di ba, bakit ka magki-credit ng receivable kung wala na yung receivable na yun? So ibalik mo muna siya. Klaro? I-set up mo muna yung pautang bago mo kolektahin yung utang. Kasi alam mo nakakolekt ka lang ng cash, anong credit mo? Klaro po? Naiintindihan? Si Jewel lang yata ang estudyante ko, parang 40 kayo dito ah. Ba't yung iba hindi nagta-thumbs up? Gusto nyo i-thumbs down ko yung mga grade nyo sa finals, Keme. Ayan. Balik. Allowance method, no? Ano ang naging impact ng allowance method? The effect of the recovery of accounts written off is 0 on accounts receivable. Bakit 0? Wala daw effect sa receivable. Balikan natin. 'Di ba? Tingnan mo ha. Nung na-recover siya, anong nangyari lang din? Nag-debit ka, nag-credit ka, 0 on the recovery. Pero anong nangyari? Nagkaroon ng extra allowance for doubtful accounts. Sir, bakit extra? Tingnan nyo ha. Ito allowance, kinancel. Pero nagkaroon ng another credit. No? However, the allowance for doubtful accounts is increased by recovery. Clarified? Klaro? Ano yung tinutukoy niya dito? Doon kung tutuusin mo naman, wala talaga nag-i-impact sa receivable. Yung una mong receivable, yung hindi na natin nakikita dito, yung base sa sales. Kinancel mo na yun dahil nung feeling mo worthless na yung account. Tapos binalik mo ulit, kinolekta mo ulit. 0-0 talaga siya. Pero yung allowance for doubtful accounts, nasobrahan ng credit. Diba? Ganun talaga. Normal yun. No? Bakit nasobrahan ng credit? Nag-recognize ka. Kinancel mo. Nag-recognize ka ulit. Okay? Yung mga ganyang tanong, pang theory yan. No? And expect na later on lalabas yan. Tatanungin kayo doon. What is the impact of recovery of accounts written off in accounts receivable? Number 1. Number 2, what's the impact of accounts written off in allowance for doubtful accounts? Alam niyo na yung sagot, di ba? Pag allowance method. Klaro? Pag receivable, 0. Parang grade mo. Amen. Pero pag recovery sa allowance for doubtful accounts, may extra credit balance. Okay po? Direct write-off. Pag direct write-off, ayaw mo nang mag-inarte. 'Di ba? Pag medyo doubtful of collection ka pa lang, wag mo munang i-consider na allowance for doubtful accounts expense, wag nang ganon. Kaya ka lang magre-record pag proven to be worthless na. No? Sabi, hindi raw ito allowed sa IFRS. Hindi siya GAAP. I mean, hindi siya parang friendly sa GAAP. Kasi remember, no, sa GAAP may matching principle nga. Kung kailan na-recognize ang sales, dun ka magre-recognize ng possibility na may hindi ma-receive, makukolekta, no? Matching, 'di ba? Revenue expense. Pero ito, hindi ka nagre-recognize ng allowance, wala kang allowance, direct write-off na.
However, for the Bureau of Internal Revenue purposes, maganda to. I mean, mas friendly siya for BIR. Okay. O, yung doubtful pa lang, wala pang ganap, no? Nung proven to be worthless na, debit bad debts, wala ka ng allowance. Bawasan mo na kagad. Direct na kay accounts receivable. O, napansin niyo yung difference, no? Kaya nga siya direct. Nakita po? Nakita po? Ngayon, pag nakolekta, entry ka ulit, debit cash, edi receivable. Tapos, ito, i-reverse mo lang din. Same dun sa kanina. Hindi lang talaga allowance yung ginamit. Bad debts expense lang, or the expense part. If the recovery is subsequent to the year of write-off and direct write-off method is used, the recovery may simply be credited to other income. What if yung recovery next year? Syempre remember, di ba, the bad debts by next year, zero na to dahil kinlose mo na yan sa closing entry. Agree? Agree? Next year, ano nang entry gagamitin mo dyan? Other income na. Kung ano mang pangalan ng other income na yun, nasa company na yun. No? Naintindihan bakit other income na ang gagamitin? Expense to eh. Na-close mo na yan this year. Kung ang recovery nangyari next year. Ay, tapos na. Hala, ang arte. Okay. Pwede ko kayo makita. Open cam. Hmm. 9:16. May natutunan naman. Ay, ano, wala kayong natutunan. Ang dami kong mga pinagsasabi kanina, tapos ano, babagsak niyo ako sa EBALS. Ang kapal naman ng mukha niyo. Char. So, sana may natutunan kayo, no? Kasi ano, we did our best naman to explain. Pero kung may hindi man kayo naintindihan pa, it's okay. Malamang di mo pa naman inaral yan. Huwag mo kong plastikin, di ba? Pero sana, later on, pag inaaral mo na, ano yung mga bagay na medyo hindi nasa book pero in-emphasize ko? Tulad nung matching principle, di ba? Di ba, bakit kailangan mag-recognize ng